Ang ultimate favorite sizzlers nating mga Pinoy, hindi na lang pala basta pork chop o steak dahil maski puwet ng manok at utak ng baka, laban kung laban. Yan ang panalong ideya ng young couple na sina Justin at Christine ng San Jose del Monte, Bulacan. Nag-start kami dito sa Anibusog 99 Sizzlers, June 11, 2023. Nag-prepare kami for at least 1 month lang. Visualize namin to ng maliit lang na sizzlingan. So yun, nag-start yung sizzling puwet ng manok kasi isa yan sa mga favorite kong part ng chicken. Tapos parang bihira siyang mahanap. Kaya sabi ko, bakit di tayo maglabas ng kakaiba? Tapos yung ox brain naman, favorite ko rin to sa mga lugaw eh. Gusto ko rin siyang iserve na dito ko lang talaga makakakain ng sizzling tapos ox brain pa siya. Katulad ng ibang nag-uumpisa pa lang sa pagnenegosyo, nagsimula rin daw ang mag-asawa sa isang simpleng kainan. Nag-start kami ng isang stall lang na maliit, 4 na folding table lang na kahoy. Hanggang ngayon, hindi raw lubos maisip ni Justin at Christine kung paano sila napunta sa food business mula sa sports industry. So, dati, isa po akong professional basketball player. Nagkaroon ng mga businesses, so kailangan talaga yun i-manage. And pagtuunan ng pansin, kailangan mag-focus para mag-grow. So, kailangan talaga mag-sacrifice ng kung ano mang career mo dati. Dati merong sports garage, yun yung business namin. So yun, mahilig kami kumain hanggang sa parang lagi namin gusto na sana magka-business din tayo ng food. I-go na natin kasi passion din talaga namin yung pagluluto. Isa yan sa mga bonding naming dalawa. Mahilig kaming pumunta ng ibang bansa, lalo na mga street food. Ginamit ni Justin at Christine ang 200,000 pesos mula sa kanilang savings bilang pangpuhunan. Nang makaipon, dito na nila naisipang ipa-renovate ang 3 magkakasunod na stall na inalisan ng ibang tenants. Nang dahil sa dumadami mga suki, kumikita na sina Justin at Christine mula 30 hanggang 40,000 pesos kada araw. Para marating ang ganitong tagumpay, malaki rin ang naging sakripisyo ng mag-asawa. So yun sa mga struggle, yung time sa family. Alam mo yung time na uuwi ka lang kapag medyo wala nang masyadong gagawin. Kasi syempre pag may business ka, hindi naman to yung natitrabaho ka lang 8 hours a day. Wala ka talagang specific time. So lalo na ito, 24 hours. Ayun, sobrang crucial talaga ng time management, lalo na sa pagnenegosyo kasi hindi ka pwede magpabaya eh. Kasi pagka pinabayaan mo siya, unti-unti yan talagang mawawala or mawawala yung hype. Nagsisimula sa 99 pesos ang presyo ng sizzling meals ni Justin at Christine. Kabilang sa kanilang 99 sizzlers ang sizzling puwet ng manok. 135 pesos naman ang premium sizzler na utak ng baka. May kasama na itong side dish at kanin pero kung only rice ang bet mo, magdagdag ka lang ng 20 pesos, sold na sold na. But wait, there's more dahil meron din silang pakulong only gravy at only sabaw. Bukod sa sizzlers, bestseller din ang kanilang bulalong paa ng manok at premium farmer steak. Sa naghahanap naman ng malaking serving, winner ang kanilang giant pork chop, ribs at calamares na kasing lapad ng palad ng tao. Actually, yung Duck's pork chop namin na trending, ano lang siya, aksidente lang siya. Kasi nung nag-utos kami na mag-cut ng part, dapat pang pork chop lang yun. Natatakam na ba kayo mga kapuso? Ipakikita na sa atin ni Justin at Christine kung paano ginagawa ang kanilang pangmalakasan at tipid sulit na sizzling puwet ng manok at utak ng baka. Pagkatapos pakuluan ng 20 minutes ang mga puwet ng manok, i-deep-fry ang mga ito sa loob ng 2 to 3 minutes. Kapag nakuha na ang tamang lutong, ililipat na ito sa sizzling plate sa lalagyan ng mixed veggies at kanin. Sabay ibubuhos ang gravy, yan ang sizzling! Sobrang tender ng puwet ng manok. First time ko itong kainin. Overall na lasa niya is walang tapon. Buong concept niya is, overall experience is 10 out of 10. Para naman sa utak ng baka, igigisa sa butter ang bawang, boiled ox brain at mga pampalasa. At matapos ang ilang minuto, isasasalin na rin ito sa sizzling plate kasama ng kanin at mixed veggies.
Yes, normally nilalagay siyang side dish sa lugaw. Pero nung ginawa nilang sisig, ang sarap niya kasi ang lambot niya, tapos parang nalulusaw siya sa bibig. Isa sa mga kinaganda ng pagluluto sa sizzling plate ay nagbibigay ito ng additional smoky flavor sa mga kinakain natin. And syempre, tuwing sinaserve natin yung food sa customer natin, alam mo yun, nagbibigay siya ng experience na alam nilang bagong luto yung food. Tapos, meron pang sizzle effect. Malaman to ha, mataba. Lasang chicken. May buto siya pero malambot. Malinamnam. Dahil malinamnam na yung manok, nilagyan mo pa ng gravy, mas luminamnam. Tikman naman natin ang ox brain o utak ng baka. Dumudulas nga sa dila mo, sobrang linamnam niya. So parang, so kung mahilig kayo sa pagkain ng malinamnam, ito yung isa sa mga malamang magugustuhan niyo. Kahit marami na ang dumadayo sa kainan ng mag-asawa, hindi pa rin nila pinababayaan ang sarili nilang marketing strategy at diskarte. Nagbo-boost kami ng mga ads sa social media, especially on Facebook and TikTok. So, gumagawa kami ng mga commercials, ng mga advertisements. So talagang i-invest kami sa marketing namin. So yun, nagbubunga naman. Talagang pinipilit namin na good service yung mabigay namin sa mga customers. Saka nagpo-focus kami lagi sa quality. Hindi lang porket unlimited business, hindi porket only rice, only soup, madami lang yung dapat makain mo. Dapat yung makain mo quality. Sa ngayon, mas maayos na ang commissary kitchen ni Justin at Kirstine at meron na silang 17 na staff. Upgraded din ang kanilang mga equipment at natutulungan na ni Justin ang kanyang amang may sakit. Balak na rin nilang mag-branch out para mas lalo pa silang makilala. Talaga namang #ultimate couple goals kayo, Justin at Kirstine, ha? Kailangan consistent ka sa ginagawa mo, sa marketing, sa pagiging hands-on. Time management, kailangan mo talagang i-manage na maayos yung oras mo sa negosyo, sa pamilya, at syempre para rin sa sarili mo. Dapat buo yung loob mo. Saka sobrang importante na passion mo to. Saka dapat matuto ka mag-handle ng tao kasi sila yung number 1 na tutulong sa'yo. Sa daming nagsulputang kainan, hindi na raw malaman kung ano ang pipiliin ng mga parokyano. Pero kung lagi may bago at kakaiba, katulad ng iba't ibang pakulong luto sa parte ng katawan ng hayop katulad ng manok, tiyak panalo ang tiyan nyo!